Isang magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagbubulay ngayong gabi. At ang isa sa mga utos na ating pagbubulayan ngayong gabi ay tungkol sa utos na magparaya. Basahin po natin sa Mateo chapter 5 verse 38 hanggang 42. Mateo chapter 5 verse 38 hanggang 42. Ang sabi po dito, narinig ninyo na sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasalin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang magparaya ang bagong utos ng Panginoong Hesus sa bagong tipan. Dahil sa lumang tipan, umiiral ang batas ng katarungan. Kaya nga binanggit ng Panginoong Hesus, narinig ninyo na sinasabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ito po ay mababasa natin sa Exodus chapter 21, verse 23 hanggang 24. Basahin po natin sa Exodus 21, 23 hanggang 24. Ngunit kung may ibang pangpinsalang tinamo ang babae, parurusahan ang nakasakit, buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Ang ibig lang sabihin nito mga kapatid ay kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya rin gagawin sa iyo. Kung binungian mo ang iyong kapwa, bubungian ka rin. Kung pinutulan mo ng kamay, puputulan ka rin. Kung pinatay mo, papatayin ka rin. Ganyan ang katarungan, ang batas ng katarungan sa lumang tipan. Ngunit sinabi ni Jesus, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang ibig sabihin ni Jesus ay binago niya. Ang batas ng katarungan ay ginawa niya ng batas ng pag-ibig o biyaya. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kung may sumampal sa iyo sa kabilang pisngi, iharap mo ang kabilang pisngi. Kung may magsakdal sa iyo at kunin ang iyong baro, ibigay mo pati ang balabal. Kung may sapilitang magpapasan ng 1 kilometro, pasanin mo ng 2 kilometro. Kung may nangihingi sa iyo, bigyan mo. Kung may nanghihiram sa iyo, pahiramin mo. Yan ang batas ng pag-ibig. At yan ang gusto ng Panginoong Hesus na matutunan natin sa ating buhay. Gusto ng Diyos na tayo ay mapuspos ng pag-ibig para magawa natin ang mga bagay na ito. Dahil likas sa atin, mga kapatid, ang palaging gumanti. Dahil yun ang likas sa ating pagkatao. Ngunit ngayon, ito ang bagong utos na itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus, ang magparaya. Kasi kung tayo mabubuhay na palaging gaganti sa mga taong nakasakit sa atin, isipin natin kung anong klaseng kabubuhay meron tayo. Hindi tayo mamumuhay ng tahimik, payapa at masaya. Palaging magagantihan ang dalawang panig. Kaya mga kapatid, mabuhay tayo sa batas ng pag-ibig, na tayo patuloy na umiibig sa ating kapwa. At yun ang gusto ng Diyos na matutunan natin. Ngayon po ay pagbubulayan natin ang 4 na prinsipyo sa pagpaparaya. Ang unang prinsipyo na ating pagbubulayan po ay prinsipyo ng hindi pagganti. Basahin po natin sa Mateo chapter 5 verse 38 hanggang 39. Mateo 5, 38 hanggang 39. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Ang sabi ni Jesus, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Merong utos na ipinapaunawa si Jesus sa mga alagad. Sa ibang translation po ay sinabing, do not take revenge on someone who wrongs you. Huwag maghiganti sa isang taong nagkamali sa iyo. Ipinapaunawa ni Jesus ang prinsipyo ng hindi pagganti o paglaban sa taong masama ang ginawa sa atin. Yung kahit isipin na gumanti ay huwag natin gagawin. Sa halip ay magparaya. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag daw sinampal sa kabilang pisngi, iharap mo ang kabilang pisngi.
Ito ay nagpapakita ng kawalang pagganti o paglaban sa masamang ginawa. Tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus ng tamang reaksyon sa mga taong nananakit sa atin. Ang makadiyos na tugon ay huwag gumanti. Kapatid, paano ka tumutugon sa mga taong nakasakit sa iyo? Nakapagparaya ka na ba sa mga taong nanakit sa iyo? Piliin natin ang makadiyos na pagtugon sa mga taong nananakit sa atin. Ang pagsampal ay humahataw sa pagkatao. Ito'y pananakit na may kasamang pag-alimura o paghamak. Talagang mapapaganti ka kapag sinampal ka, magbibigla ka rin, masasampal mo rin. Tapos ngayon, ang iniutos sa atin ng Diyos, kung tayo sasampalin, iaro pa natin ang ating kabilang pisngi. Paano na natin lalabanan ang masamang tao? Kung pakakaisip-isipin lamang natin, mga kapatid, kung lalabanan natin ang masamang tao, talo tayo. Tiyak na masasadlak lang tayo na gumawa ng masama para labanan ang masamang tao. Kaya iniutos sa atin ng Diyos na huwag nating labanan ang masama. Magparaya na lamang tayo. Alam ng Diyos na hindi tama na labanan natin ang masamang tao. Alam ng Diyos na hindi tayo mapapabuti kung lalabanan natin ang masamang tao. Ang sabi sa Roma chapter 12 verse 17, Roma chapter 12 verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya nga, paano tayo makakapamuhay ng marangal kung lalabanan natin ang masama? Ang nakataya dito ay ang ating karangalan, ang karangalan ng iglesia, ang karangalan ng Diyos, at napakahalaga sa Diyos ng kanyang pangalan at ng kanyang karangalan. Kaya ang utos ng Diyos sa atin ay huwag nating gantihan ng masama ang masama, kundi gantihan natin ng mabuti ang masama. Isip ko lang, kapag ginantihan natin ng mabuti ang masama, ang Diyos ang napapapurihan, ang Diyos ang napaparangalan. Kaya palagi natin gantihan ng mabuti ang masama. Kaya sabi nga ng talata na binasa natin, kung ang kaaway natin ay nauuhaw, painumin natin. Kung nagugutom, pakainin natin. At inagarantiya ng Diyos na siya'y mapapahiya sa kanyang sarili. Kaya huwag nating labanan ang masama, kundi gantihan natin ng mabuti ang masama. Alam natin hindi ito madali, mga kapatid. Natural sa atin ang gumanti. Hindi madali yung ginawang ka na nga ng masama, ang igaganti mo pa'y gagawan siya ng kabutihan. Hindi ito madali. Pero mga kapatid, sa biyaya at sa tulong ng Diyos, magagawa natin ito. Sa kapangyarihan ng Diyos, magagawa natin ito. Kaya humingi lamang tayo ng biyaya sa Diyos. Humingi lamang tayo ng tulong sa Diyos. Kung nahihirapan tayong gawan ng mabuti ang masama, humingi lamang tayo ng biyaya sa Diyos na magawa natin, nagawa ng mabuti ang taong gumagawa sa atin ng masama. At alalahanin lagi natin ang salita ng Diyos. Ito ang kanyang pangako. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya ipaubaya natin sa Diyos ang lahat. Kung tayo inaapi, kung tayo sinasaktan, ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ang bahala. Basta ang gusto lang ng Diyos na gawin natin, gawa natin ng mabuti, ang masamang tao, at ang Diyos ang bahala sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Kaya mga kapatid, sana'y mahikaya tayo ngayong gabi
na simula ngayon ay huwag tayong gaganti sa mga taong masama ang ginagawa sa atin, kundi gantihan natin ng mabuti ang masama nilang ginagawa. Pangalawa po, yung prinsipyo ng hindi pagpansin sa kaunting kaapihan. Prinsipyo ng hindi pagpansin sa kaunting kaapihan. Mateo chapter 5 verse 40. Mateo chapter 5 verse 40. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Narito ang isang sitwasyon ng pangbubulang o panglalamang. Alam niyang hindi sa kanya, pero inaangkin niya. Kahit na makarating pa doon sa paghahabla, gagawin niya ang lahat para maangkin lamang niya. Ito'y isang uri ng kawalang katarungan para sa atin. Ngunit sa sitwasyong ito, ipinapaunawa ng Diyos na kahit na ito ay kawalang katarungan, gusto ng Diyos na huwag nating pansinin ang kaunting kaapihang ito. Kasi kaapihan yung isakdal ka upang makuha ang isang bagay na sa iyo. Pero ang iniutos ni Jesus, ibigay mo na ang damit at may bonus pa, ibigay mo na rin ang iyong balabal. Ito ay maliit na kaapihan, ngunit ang nais ng Diyos ay magparaya tayo. Kaya kung inaangkin ang isang bagay na sa iyo, magparaya ka, kapatid. Kung inaangkin ng karatig lupa mo ang isang dipang lupa na sa iyo, ibigay mo kahit na masakit sa kalooban, kahit na mahirap, ibigay mo. Pwede mo nga rin sabihin na, ay dagdagan na po natin, gawin na po natin 2 dipa para malawak-lawak po ang iyong ataniman. Kung kaya mo, kapatid, ibigay mo. Kasi ang sabi naman ng talata, kung kinukuha yung damit, ibigay mo yung balabal. Kung may umaangkin ng iyong alagang manok, ibigay mo. At kung mayroon ka pang tanim na papaya at luya, bigyan mo na. Kung may umaangkin ng iyong posisyon, ibigay mo. Bakit iniutos sa atin ni Jesus na magparaya na lamang tayo? Kasi ang sabi ng talata ay kung ipagsakdal ka, talagang desididong makuha ang hindi sa kanila. Na kung aalma ka, ay tiyak na magkakagulo, magkakagalit, hanggang sa maihabla ka. Hindi ba't meron na nagpapatayan para lamang sa isang dangkal na lupa? Na ayaw magparaya ng isa? Hanggang ngayon hindi nag-iimikan? Kaya ang paalala sa atin mga kapatid ng Panginoong Jesus, ang maliit na kaapihan ay ipagwalang bahala na natin alang-alang sa ikatatahimik ng lahat. Magiging maayos ang relasyon natin sa isa't isa. Magiging maayos ang relasyon mo sa iyong kapitbahay, sa iyong kapatid, sa iyong kamag-anak. Kung tayo ay matututong magparaya. Ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Kapag hinabol natin ang maliit na bagay, maaari naman natin palampasin. Hindi tayo magiging masaya at maaaring ikapahamak natin. At pagbulayan natin ang kwento ni Haman. Sabi dito sa Esther chapter 3 verse 1 to 6. Esther chapter 3 verse 1 to 6. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Asuero sa tungkulin si Haman na anak ni Hamedata, isang Agageyo. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan ng patio ng palasyo ay yumuyukod at nagbibigay galang kay Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mardoqueo ay hindi man lamang yumuyukod. Tinanong siya ng mga tauhan sa patio, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw niyang makinig. Kaya isinumbong nila si Mardoqueo kay Haman para tingnan kung ano ang gagawin kay Mardoqueo, sapagkat sinabi nitong siya'y Hudyo. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga nagbibigay galang si Mardoqueo, sumilakbo ang kanyang galit. Lalo siyang nagalit na malaman niyang Hudyo si Mardoqueo. Sa palagay niya hindi siya masisiyahan kung si Mardoqueo lang ang kanyang ipapatay. Kaya umisip siya ng paraan upang maipapatay ang lahat ng Hudyo na sakop ni Haring Asuero.
Narito ang isang tao na pinoproblema ang isang maliit na bagay. Merong taong ayaw lamang yumukod sa kanya. Ito isang maliit na bagay na pwede namang palampasin. Ano pa ba ang hahanapin ni ni Haman? Gayong napakaganda na ng kanyang buhay. Siya'y pinunong ministro, pangalawa sa hari. Gayunman, dahil sa sulsul ng mga tao sa kanyang paligid, yung isang maliit na bagay ay hindi niya pinalampas. At yun ay naging problema ng buong kaharian. Sabi sa Esther chapter 3 verse 8 hanggang 9, pagkatapos nito sinabi ni Haman sa Haring Aswero, sa lahat po ng panig ng inyong kaharian ay may isang grupo ng mga taong ayaw makisama sa iba. May sarili silang batas at ayaw sumunod sa inyong utos. Hindi po makakabuti sa inyong kamahalan kung pababayaan ninyo itong magpatuloy. Kung inyong mamarakatin, magdala kayo ng isang utos para lipulin ang mga taong yan. Magbibigay po ako ng 10,000 talentong pilak sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari. Naglaan pa ng 10,000 pilak. Sinaaman na ang katumbas nito'y maaaring umabot sa 5 bilyong piso para lamang sa isang taong ayaw yumukod. Kung itutuloy po natin ang pagbasa ng kwento, nagpagawa pa siya ng bitayan para kay Mardoqueo. Pero sa kasawiang palad, biniligtad ng Diyos ang pangyayari. Sa halip na si Mardoqueo ang bitayin, si Haman ang ipinabitay ng hari. Sayang kung pinalampasan niya yung maliit na kaapihang iyon. Hindi sana nagkaganon ang kanyang buhay. Siya sana'y nananatiling punong ministro. Ngunit siya'y napahamak. Kaya mga kapatid, kung hanggat maaari, kung ang maliit na kaapihan ay ipagwalang bahala na lamang natin. At itong isa kong natutunan, huwag nating pakikinggan ang sulsol ng mga tao sa paligid natin. Ang pakinggan natin ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos ay magparaya. Kung may umaangkin ng iyong damit, ibigay pati balaban. Pero ano ang sulsol ng mga tao? Sige, sayang yun, sa iyo yun. Dapat ihabla mo, ipaglaban mo, karapatan mo yun. Pero mga kapatid, ang pakinggan palagi natin ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. Dahil kung ano ang sinasabi ng Diyos, yun ang higit na makabubuti para sa ating lahat. Yun ang pinakamabuti sa lahat. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, tayo'y matutong magparaya, palagpasin natin ang mga maliliit na kaapihan. At ito'y para sa ating ikabubuti, para ito sa ating maayos na pamumuhay. Pangatlo pong prinsipyo, ang prinsipyo ng pagtitiis. Ang sabi po sa Mateo chapter 5 verse 41, Mateo chapter 5 verse 41, kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Ang sitwasyon naman ay may isang manlulupig na sapilitang ipapasan ang kanyang dalahin. Sa ibang salin po, if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Kahit sino daw. Kung sapilitang ipapasan ang kanyang pasanin, ay pasanin natin. Hindi natin tungkuling pasanin ang kanilang pasanin. Ngunit kung sapilitang ipapasan ito, pasanin natin. Kasi ang wika ng Panginoong Hesus, pasanin mo ito ng 2 kilometro. 1 kilometro lang ang hinihiling. Pero ang gusto ng Diyos ang gawin natin 2 kilometro. Ako'y naniniwalang gusto ng Diyos na matutunan nating makipasan sa pasanin ng iba. Matutunan nating magpaubaya para sa pasanin ng iba na mayroong pagtitiis. Kapag nagpaubaya tayo, o ipinaubaya natin ang sarili natin na makipasan na mayroong pagtitiis, isang magandang katangian iyon mga kapatid. Meron bang pasanin ang iba na pinapasan mo ngayon? At ikaw ay nahihirapan? Naghihirap ang iyong kalooban? Kapatid, pasanin mo
ng mayroong pagtitiis. Kalooban ng Diyos na tayo'y makipasan sa mga taong mabigat ang pasanin. Meron tayong mga kapamilya na hindi naturuan ng responsibilidad kaya sila'y naging dysfunctional na mga tao. Ang kanilang anak, pinapasan ng magulang para pag-aralin. Pinapasan sila ng magulang para buhayin. O kaya merong isang anak na siya na lamang ang nagpalaki mula pagka-baby dahil ang mga magulang ay wala. O kaya naman ay utang ng mga magulang mo, ikaw ang papasan. Ikaw ang magbabayad. O kaya na may kamag-anak ang kailangan mong kupkupin at pag-aralin. Kung hinihingi ng sitwasyon, napasanin mo ang mga pasanin ng iba. Ito'y kalooban ng Diyos na makipasan ka, kapatid. Pasanin mo ito ng mayroong pagtitiis. Dahil walang ibang papasan, lalo na kung ito'y kapamilya natin, kamag-anak natin. Wala nang ibang papasan ito, kundi ikaw. Kaya tanggapin mo na lang ng bukal sa iyong puso at magtiis na makipasan sa dalahin ng iba. Ngunit hindi lamang ito sa ating kapamilya o kamag-anak. Ang sabi ng talata, if anyone, kahit sino, kung hinihingi ng sitwasyon, makipasan tayo sa mga nabibigatan. Ang sabi nga ng Galatia chapter 6 verse 2. Galatia chapter 6 verse 2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong para ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ba't hindi ang paghihikayat ng Diyos na makipasan tayo sa dalahin ng iba? At kailangan pang iutos ito ng Diyos para tayo ay makipasan dahil alam kong hindi ito madali. Hindi madali ang makipasan ng pasanin ng iba. Hindi madaling problemahin mo ang problema ng iba. At maaari pa nga itong makawasak ng iyong pagkatao at makawasak sa iba. Ngunit kapatid, kung nahihirapan ka na makipasan sa pasanin ng iba, ang palagi natin titingnan ay ang Panginoong Hesus. Ang mabuting halimbawa na ginawa ng Panginoong Hesus, pinasang mag-isa ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng sanlibutan. Siya lamang mag-isa. Kinaya niya, ginawa niya, alang-alang sa ating lahat. Kusang loob na pinasan ng Panginoong Hesus, hindi siya pinilit ng Diyos Ama. Kusang loob na pinasan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, pinasan niya, tiniis niya, alang-alang lamang sa atin. Kaya, kung nahihirapan ka, kung sa panahon ngayon na meron kang pasanin na pinapasan, na dapat pasanin ng iba, pero ikaw ang pumapasan, kapatid, tanggapin mo na ng maluwag. Bukal sa puso. At isipin mong ito ay kalooban ng Diyos at gusto ng Diyos na makipagtulungan ka o makipasan ka para sa pasanin ng iba. Ang sabi ng talata, kapatid, pansinin mo yung 2 kilometro, pasanin mo ng 2 kilometro. Ang mga pasanin ay merong hangganan. Ang pasanin sa pagbabayad ng utang, isang araw, mababayaran mo na, hindi mo na yan pasanin. Yung mga pinag-aaral mo ngayon na kamag-anak mo, pinsan mo, kapatid mo, isang araw, hindi mo na yung pag-aaralin. At isang araw, sila naman ang tutulong sa iyo kung kalooban ng Diyos, kung luluobin pa. Kaya mayroong katapusan, kapatid, ang pagpasan sa pasanin ng iba. Ngunit, ano ang dapat mong maging sa loobin habang pinapasan ang pasanin ng iba? Pasanin natin ng maluwag sa kalooban, hindi nabibigatan or hindi masama, hindi man laban sa kalooban, kundi yung masayang kalooban. Hindi po ba masarap magpasan kung maayos ang iyong kalooban? Nagtitiis ka na masaya ang kalooban? Gulpe ang hirap na nagtitiis ka na gulpe ang hirap pa ng kalooban mo. Mawawasak ka, kapatid. Ang gusto ng Diyos ay magtiis tayo na mayroong masayang kalooban na tanggap natin, na pinapasan natin ang pasanin
ng iba. Kaya magtiis tayo na may masayang kalooban at humingi tayo ng biyaya sa Diyos na magawa nating pasanin na may masayang kalooban ang pasanin ng iba. Dahil ito ang utos ng Diyos at kailangan natin itong sundan. Pang-apat po, prinsipyo ng pagbibigay. Sabi po sa Mateo chapter 5 verse 42, Mateo chapter 5 verse 42, magbigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nangihiram sa iyo. May dalawang bagay na gustong ituro sa atin. Magbigay sa humihingi at magpahiram sa mga nangihiram. Sa ibang salin po sa ASB, ang sabi, give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you. Inilarawan dito kung anong klaseng tao ang nangihingi o nangihiram na dapat nating bigyan at dapat nating pahiramin. Ang sabi ay, one who begs you, isang taong nasa gipit na kalagayan, walang-wala. Yung mga taong walang-wala na nasa matinding kagipitan, ang tanging tao lamang na manglilimos, manghihingi, manghihiram. Dahil walang-wala talaga. Sila ay nasa kahabag-habag na kalagayan. Kaya ang inuutos sa atin ng Diyos, kung mayroon tayong taong lumapit sa atin na nasa matinding kagipitan, walang-wala, kung manghingi, bigyan, kung manghiram, pahiramin. Ipaubaya mo kung ano ang mayroon ka. Kung alam mong ito'y para sa pamilya mo, ngunit may lumapit sa iyo na mas higit na nangangailangan, mas higit na kailangan, ibigay mo, kapatid. Dito tinuturuan tayo ng Diyos na magparaya upang makapagbigay tayo. May mga pagkakataon ba, kapatid, na may humingi o humiram sa iyo na isang taong nasa matinding kagipitan, walang-wala, ngunit pinahindian mo, hindi mo pinagbigyan? Loobin ng Diyos na makabawi tayo, kapatid, sa susunod. Na kapag may taong lumapit sa atin, na alam nating walang-wala, nang hingi, nang hiram, pagbigyan natin. Ibigay natin. Huwag natin ipagkait sa Kanya. Ako'y naniniwalang hindi rin nila gusto ang malagay sa gayong kalagayan. Hindi nila gusto yung ganung kalagayan. Ayaw din nilang malagay sa ganung sitwasyon na nanlilimos sa iba. Hindi maganda sa pakiramdam ang manlimos. Hindi po ba? Kahit tayo, hindi natin gugustuhin ang manlimos. Mas gugustuhin natin ang magtrabaho para hindi tayo manlimos. Dahil hindi maganda sa pakiramdam ang manlimos. Ngayon, bakit iniutos ng Diyos na tayo magbigay at magpahiram? Dahil kahit ang Diyos ay nahahabag sa mga taong walang-wala, nasa matinding pangangailangan. Kaya nga iniutos sa atin ng Diyos na bigyan at pahiramin. Dahil kahit ang Diyos ay nahahabag sa kanilang kalagayan. Kaya mga kapatid, ang hilingin lagi natin sa Diyos ay magkaroon tayo ng kahabagan para sa mga taong nasa matinding kagipitan at walang-wala. At yung para sa iyo, kailangan mong ibigay. Hindi po madali yun, pero kapag meron tayong kahabagan, kung ano man ang meron tayo, maibibigay natin. Kaya ako'y saludo doon sa mga taong sadyang mahabagin. Yung todo ang pagkahabag sa iba. May mga taong todo tipid sa kanyang pamilya, pero todo naman ang pagbigay sa mga taong nangangailangan. Hindi niya matiis na hindi niya bibigyan. Kahit alam niyan sa puso at isip niya, hindi ito na maibabalik sa kanya. Sana all. Sana po likhaan lahat tayo ng isang pusong mahabagin para sa mga taong nasa matinding kagipitan. Ang hilingin natin sa Diyos ay magkaroon tayo ng kahabagan. Dahil kung meron tayong kahabagan, ang anumang bagay na meron tayo, maibibigay natin sa mga taong mayroong matinding
pangangailangan. Kung issue sa iyo ang magbigay o magpahiram sa mga taong walang-wala, ang sabi sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Kapag tayo nagbigay sa iba, bibigyan din tayo ng Diyos. Kaya kapag tumigil tayo sa pagbibigay, titigil din tayo sa pagtanggap sa Diyos. Alam mo, kapatid, hindi tayo lulugihin ng Diyos sa pagbibigay o pagpapahiram. Akala lang natin tayo ay nawawalan kapag tayo nagbibigay. Pero hindi pinupunuan ng Diyos yung bagay na ibinibigay natin. Kasi sabi, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hindi ka lulugihin ng Diyos kapag ikaw ay nagbigay o nagpahiram sa mga taong mayroong mahigpit na pangangailangan. Hindi tayo lulugihin ng Diyos. At sabi pa sa Proverbs 19 verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon ay siya ang magbabayad. Kapag tayo ay nagbigay o nagpahiram sa mga taong walang-wala, ang Diyos ay obligadong magbayad sa atin ng kabutihang ginawa natin. Kaya loobin ng Diyos na maunawaan natin ang prinsipyo ng pagbibigay upang hindi tayo mahirapan sa pagbibigay o pagpapahiram sa mga taong walang-wala. Kaya pagpalain tayo ng Diyos, simula ngayon, matutunan natin na tayo makapagbigay at makapagpahiram sa mga taong nasa matinding kalagayan. Sa aking pagtatapos, hindi madali ang magparaya. Karapatan natin ang gumanti kapag tayo ginawa ng masama. Karapatan natin gantihan kapag tayo inapi. Karapatan natin na tumanggi kapag tayo sa pilitang pinapasan. Karapatan natin tumanggi kung mayroong manghihingi o manghihiram sa atin. Pero, kapatid, gusto ng Diyos na sundin natin ang kanyang utos. Basahin po natin sa Awit 22 verse 1 to 6. Awit 22 verse 1 to 6. O Diyos ko, bakit ako pinabayaan? Masidi ang pagtaghoy ko upang ako ay tulungan. Ngunit hindi dumarating ang saklulong hinihintay. Araw-gabi dumaraing, tumatawag ako, O Diyos. Hindi ako mapanatag, di pa rin sumasagot. Ikaw yaong pinatungang tanging banal, walang iba. Dinakila ng Israel, pinupuri sa tuwina. Sa iyo ang lahi namin nagtiwala at umasa. Nagtiwala silang lubos, iniligtas mo nga sila. Noong sila ay tumawag, ang panganib ay nawala. Lubos silang nagtiwala at di naman napahiya. Tila ako'y isang uod at hindi isang tao. Kung makita'y inuuyam, nagtatawa kahit sino. Ito po ay isang prophetic at inilalarawan ang paghihirap ng Panginoong Jesus. At sa verse 6 ay inilarawan ng Panginoong Jesus bilang isang uod. Kahit anong gawin ay hindi gumaganti. Kung ikukumpara po natin sa ahas ang uod, ang ahas, saktan mo at tiyak na ikaw ay sasaktan. Ngunit ang uod, kahit anong gawin mo, ay hindi ka gagantihan. Hinahayaan lang ng uod na kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung itinuturing mo ang iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos, tularan natin ang Panginoong Jesus. Tayo palaging magparaya. Ano man ang maging sitwasyon natin, tayo palaging magparaya. Para tayo makatugon ng tama, o para tayo ay palaging makapagparaya, isuko natin ang ating karapatan. Tulad ni Jesus, isinuko niya ang kanyang karapatan. Sa Filipos chapter 2, verse 6. Filipos chapter 2, verse 6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin.
Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Napansin niyo po ba yung salitang kusang loob na binitiwan ni Jesus ang kanyang karapatan at namuhay bilang isang alipin? Kaya nagagawa ni Jesus na magparaya dahil kusang loob na binitiwan ang kanyang karapatan. Kahit na ang Panginoong Jesus, gawaan niya ng mabuti ang isang tao at ginawa siya ng masama, hindi siya gumaganti. Kahit na nga ang Panginoong Jesus ay binugbog na, dinuduruan, inaalipusta, hindi umiimit, hindi gumaganti. Kusang loob, kapatid. Kailangan natin kusang loob na bitawan ang karapatan natin para tayo makapagparaya. Sabi ko nga kanina, karapatan natin gumanti, karapatan natin magpahindi, karapatan natin tumanggi. Pero kailangan natin bitiwan ang karapatan yun para masunod natin ang utos ng Diyos na tayo magparaya. At kasabay ng pagbibitiw ng karapatan yun, mamuhay tayo ng puspos ng pag-ibig sa ating kapwa upang magawa natin palagi na makapagparaya ano man ang hinihingi na sitwasyon sa ating loobin ng Diyos na tayo mabuhay na palaging nagpaparaya. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid.